mga kababayan. Etong pong si Senator Riza Hontiveros nagtataka, mga kababayan. Dahil doon sa dahig, nagsalita po itong si VP Sara Duterte na kung saan po ay binabanggit nito na nakita raw po niya ang affidavit nitong si alias Rene bago daw po ito magsalita laban kay Riza Hontiveros. Mga kababayan, so parang there's something in her mind na, hoy, nasa iyo ba si alias Rene? Tinakot niyo ba si alias Rene? Binayaran niyo ba si alias Rene? O mga kababayan, yan ang tingnan natin. At yan po ang pakinggan natin ngayon, mga ka-GP Natics. Tanggalin muna natin si Banat Bay. Naka-shadowban tayo, guys. Sa mga nagtatanong bakit ko konti, naka-shadowban tayo. Basa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? I'm very curious paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Mawillo yung video niya. Diba, mga kababayan? Okay, ulitin ko lang para mag-gets ninyo bakit ba, mga kababayan, nasaan ba kasi si alias Rene ngayon? Alam po natin si alias Rene ay nawawala. Alam natin si alias Rene, hindi natin alam kung nasaang lupalop na naroon si alias Rene. Pero mga kababayan, magtataka kayo bakit si Sara Duterte, nabasa daw po niya yung affidavit nitong si alias Rene bago pa ito ilabas sa media. Ako na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? I'm very curious paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Mawillo yung video niya. Ay, huli ka ngayon, pusit! Mga kababayan, siguro naman, sabi Ma'am Jody Zay, huli ka, balbon. Siguro your guess is good as mine. Mga kababayan, pare-parehas tayo kaya Senadora Hontiveros. Ganito, mga kababayan ko. Balikan ko po para makumpleto natin yung naratibo. May papakita ko sa inyo dito. Si alias Rene, bago lumabas at nagsalita laban kay Sen Riza Hontiveros, ay alam naman po natin unang-una, bago po lumabas si alias Rene doon sa paglilitis or hearing kay Kibuloy doon sa Senado, ay siya po ang una nag-initiate para tulungan siya ni Senator Riza para maging state witness. Now, mga kababayan, 'di ba? Napaghahalataan na ngayon si alias Rene ay hawak ng mga DDS. Bakit? Doon sa affidavit, paano mababasa ni VP Sara yung affidavit, nawawala si alias Rene? Paano nasabi natin na nawawala si alias Rene? Mga kababayan, ano ba ang talagang nangyari doon? Ano ang spekulasyon natin at opinion natin sa bagay na yan? Mga kababayan, noong February 22, 2024, okay? February 22, 2024, si alias Rene, mga kababayan, ay kinausap ng kanyang ex-girlfriend. Okay? Ng kanyang ex-girlfriend. Ito, sabihin ko, nagkausap kami ng friend ko na ex din na kinausap siya para kausapin ako. So parang kinausap si ex para si Michael ay kumbinsihin na mag-recant. Yung about sa recant, mag-recant daw ako para mapahiya si Senator Riza, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako at bibigyan ng magaling na abogado. So ibig sabihin dito, mga kababayan, kinukonvince siya na mag-recant. Okay, bibigyan siya ng malaking pera at itatago siya at bibigyan siya ng malaking abogado. Ibig sabihin, siya po ay kinukumbinse, siya po ay tinatapalan, mga kababayan ng pera. 'Di ba? Kasi daw at the end of the day,
iiwan daw ako ni Senator Riza. They're trying to convince, 'di ba? Na siya ay bumaliktad na. But I believe hindi naman gagawin yun ni Senator. Naiintindihan ko kung ano ang mga advokasya ni Senador at malaki ang pasasalamat ko kay Zen. Wag daw ako magsasampa ng kaso sa SMNI for labor something. Tapos sabi, patawarin ko na lang daw sila. Binabaan ko siya ng phone. Nag-search ako tungkol sa recant. Ito pala yung pagbawi ng statement. And I think alam na nila ang address ng bahay namin here in blank, mga kababayan. Pero hindi po nagtatapos dyan, mga ka-GPnatics. Ito, May 12, 20, kailan ito mga kababayan? 2025. Etong taon lang to. Sabi, galing ito kay Michael. Ayan, number niya. Help me. Kinidnap ako at tinatakot ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain, Barangay Tamayong, Kalinan, Davao. Send rescue now. Please ASAP. Bakit ilipat nila ako sa kubo right side ng kalsada near mansion, near entrance, poor signal. Ayan, 2025. Mga kababayan, help me please. Send rescue now. Very scared and tired. Ayan. Merong may na-receive dito, mga kababayan. June 22, June 23. So sa madaling sabi, itong si alias Rene, hawak ng mga DDS. So kayo nang bahalang maghusga dyan, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Diba? Base sa chat na to, text na to ni alias Rene, na nanghihingi ng tulong kay Senator Riza Hontiveros. Kung ito man ay naglabas ng kanyang video, ako ay naniniwala na yon ay pinilit, yon ay tinakot, at baka may karampatang pera na katapat, mga kababayan. Diba? Nagtataka na lang kayo eh. Issue ni Kibuloy, mga kababayan, si Sarah, alam pa niya yung affidavit nitong si Michael. Nauna pa daw siya bago lumabas ang video ni Michael. Diba? So, sa madaling sabi, mga kababayan, malamang sa malamang, sila po ang may pakana. Sila po yung talagang gumawa. Diba? Sila yung may plano. Diba? Missing si Rene. Pero nakita ni Sarah yung affidavit. Meaning to say, mga kababayan, nasa kanila. Diba? Alam nila kung nasaan po ang lokasyon ni alias Rene. Nasa kanila na, alam nila kung nasaan lokasyon. Siyempre, nasa kanila nga eh. Diba? Hindi naman pwede, mga kababayan, na alam nila yung lokasyon tapos pakakawalan lang nila. Hindi pwedeng ganun. Kailangan hawak nila. Kailangan, mga kababayan, baka mamaya biglang bumaliktad. Kaya kailangan, diba, yung ginagawa dun sa mga empleyado ng kingdom o member ng kingdom, ganun din siguro ang ginagawa dito. Baka mamaya hindi lang ito inuuntog, mga ka-GPnatics. Sabi ni Pilipino Ako Channel, pati yung chat na siya kinidnap, baka utos, meron bang kinidnap na papayag na may hawak kang cellphone? Eto din, tama ka rin dyan, mga kababayan. Pero, kasi ito, pwedeng pwede nating sabihin, palabas lang din nila na kinidnap, no? Na sila yung nag-utos kasi medyo malayo eh. Medyo malayo yung agwat, mga kababayan. Pwedeng trap kasi itong ginagawa nila na to, no? Na kung may magpapapunta dyan sa Tamayong, dyan sa Glory Mountain, tapos baka mapahiya si Zenrisa. Parang yun ang gusto nilang gawin. Yan ang nakikita ko dyan. Pero, isa lang ang masasabi natin. Hawak nila si alias Rene ngayon. Kasi, mga kababayan, paano at bakit nalaman ni Sarah yung kanyang affidavit bago pa ito ilabas sa media? Alam nyo na kung bakit kumuha ng spokesperson si Sarah. Alam na natin yan, mga kababayan. Okay?
So maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan. At salamat sa mga nag-like, salamat sa mga nanood. At sana po matanggal na ang shadow ban natin. Siguro nasunod-sunod kasi yung issue sa Sabungero. At kulang tayo sa like. Thank you ulit. Bye-bye. Parang hyper